Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Narito po tayo upang magsama-sama at magbigay puri sa ating dakilang Ama at tagapagligtas sa pamamagitan ng 8:30 online worship service. Ang pagising sa umaga ay isang napakagandang regalo mula sa ating Panginoon. Ito ay panibagong pagkakataon na ating mapagmasdan ang mga ulap at marinig ang pagkanta ng mga ibon. Ang mga puno at halaman na nasa kapaligiran ay mistulang nagpupuri at sumasayaw sa agos ng sariwang hangin. Ang mga simpleng bagay na ito ay pawang nagsisilbing pagpapaalala ng pagmamahal at magagandang pangako ng ating Panginoong Hesus. Kung mayroon pong isang katotohanan na ating patuloy na dapat panghawakan, ito ang pagmamahal at kadakilaan ng Panginoong Hesus. Ang kanyang pagmamahal ay wagas at hindi ito mapapantayan ng kahit anong material na bagay o ng sino man. Ang pagmamahal na ito ay dalisay at makapangyarihan. Sapat na at higit pa upang malagpasan natin ang kung anumang pagsubok na dumapo sa ating buhay. Ayon sa Filipos 4, verse 6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan, ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na samahan akong magbigay-pugay, magbigay-puri sa ating dakilang Panginoon. Sa anumang pagsubok o sitwasyon na ating kinakaharap, ang Diyos ang ating sandigan at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tingnan.
Salmo 89 verse 1 to 2. Panginoon, aawitin ko ang tungkol sa inyong tapat na pag-ibig magpakailanman. Ihahayag ko sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Ipapahayag ko na matatag ang iyong walang hanggang pag-ibig at mananatili gaya ng kalangitan. Ang pagmamahal ng Diyos ay tapat at dakila. Tayo'y sama-samang kumanta at magpuri sa Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Magandang araw muli ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito ang unang linggo ng buwan at ito rin ang linggo ng pag-aalala po natin ng banal na hapunan. I suppose nakapaghanda po kayo ng mga elements na gagamitin natin mamaya sa pagsasagawa natin ito.
Ulitin lang po natin na yamang ang pag-aalala po natin ng ginawa ng Panginoon ay symbolic. Symbolic din po ang mga elements na gagamitin po natin. At dahil nga po iba ang sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon, hindi po tayo magiging particular kung ano pong inyong gagamiting mga simbolo. Kahit ano pong tinapay ay maaari natin gamitin at kahit ano pong juice ay maaari natin gamitin. Hilingin din natin na ang mga ama ng tahanan o anyone na head of the families na mga mananampalataya sa inyong pamilya na siyang hilingin nating manguna para sa pag-distribute ng mga simbolo na inyong gagamitin sa pagsasagawa natin ng banal na hapunan mamaya. Now, para po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, bubuksan po natin mula sa Aklat ni Juan, sa isang salin sa Tagalog, Aklat ni Juan, Kabanatang 10, mga talatang 1 hanggang 10. Aklat ni Juan, Kabanatang 10, talatang 1 hanggang 10. Ganito pong sinasabi. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang taong yon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng mga bantay sa pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila sinusunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanila ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. Kaya't muli sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Manalangin po muna tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ikaw ay aming patuloy na sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At sa patuloy na sitwasyon na aming kinalalagyan, patuloy nga na pag-isahin mo ang bawat sa amin sa Espiritu Santo na siyang nananahan sa amin at ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan, mapapurihan ka, malulhating banal na pangalan at mangusap ka sa bawat sa patuloy naming pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen. Well, kung meron pong ginagawang paglalarawan ng Panginoon sa kanyang pagtuturo dito po sa Aklat ni Juan, ang relasyon ng mga tupa at ng pastol, ang isang magandang paglalarawan na ginamit dito ng Panginoon para ilarawan ang relasyon sa pagitan niya at ng mga sumasampalataya sa kanya. At makikita din natin later ang pagkakahawig ng bahaging ito sa banal na kasulatan sa awit, particular sa awit 23. At marami sa atin ay pamilyar dito po sa awit na ito, sa awit 23, na ang pasimulang pagpapahayag ay nagsasabi, ang Panginoon ang aking pastol. At dito rin sa kabanatang 10 ng Aklat ni Juan, ay kapareho ding ipinahayag at mismo ang Panginoon ang nagsabi, ako ang mabuting pastol. Kaya ang ating mensahe ay pinamagatan ko, ang Panginoon ang aking mabuting pastol. Nasa pangangalaga ng ating mabuting pastol ang ating buhay. Now, tatlong mahalagang katotohanan ang magiging kapahayagan natin sa baging ito, yamang ang Panginoon ang ating pastol. At ang mga kapahayagan ito ay gagawin natin sa personal na kaparaanan. Ano-ano ang mga kapahayagan ito? Una, ang Panginoon ang aking mabuting pastol at ako'y kilala niya at ako ay sa Kanya. Ito'y mababasa natin sa mga talatang 1 hanggang 5. Nang isang mahalagang parte ng relasyon ng pastol at ng mga tupa ay ang pagkilala ng pastol sa kanyang mga tupa. At ganyan inilarawan ang relasyon ng mga mananampalataya
sa Panginoon. At ito yung nagsasabi sa atin na personal ang pagkilala ng Panginoon sa sino mang kinikilala niyang sa Kanya. Kaya nga gusto natin sabihin sa bahagi ito, ang pagkilala ng Panginoon ay nagsasabi na ang Panginoon ay may personal na pagkaalam tungkol sa atin. Kilala niya ang bawat sa atin at kailanman ay hindi nalilingid sa Panginoon ang anumang karanasan natin sa buhay. Well, kung isipin nyo, actually, kahit sa relasyon ng pet owner sa kanilang pet, like kayo, aware kayo kung na kayo ay merong personal na pagkilala sa inyo yung inyong alagang hayop. In fact, kahit yung mga guard dog natin sa bahay, kapag may darating na ibang tao, ay kinakahulan kasi nga hindi kilala. Personal ang pagkilala ng Panginoon sa sino mang kinikilala niyang Kanya. At ang pagkilala ng Panginoon sa mga tinuturing niyang Kanya ay walang kinalaman sa anuman sa atin. Meaning, wala tayong ginawa para tayo maging Kanya o piliin niya. At hindi rin nadadaan sa anumang pakiusapan o kahit anong panalangin ng sino mang tao para ang tao ay ilapit sa Diyos. Now, alam natin ito ayon na rin sa sinasabi ng banal na kasulatan sa atin, ang pagpili at pagkilala ng Diyos sa atin ay ginawa niya mismo, siya mismo ang nagdesisyon. At hindi lang yon. Hindi niya ginawa ang desisyon ito ngayon pa lang. Ang sabi sa Efeso, Kabanatang 1, talatang 4-5, bago pa likhain ang sanglibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Kaya tandaan natin, patungkol sa relasyon sa Diyos, wala po tayong kinalaman dyan, sapagkat nagdesisyon na ang Diyos noon pa man kung sino ang sa Kanya, bago pa nilikha ang sanglibutan. At kung tayo man sa panahong ito ay tutugon sa Panginoon sa pananampalataya para lumapit sa Kanya, indikasyon lamang yan na tayo ay talagang sa Kanya. Biro nyo, kung galing sa atin ang desisyon, kung tatanggapin natin siya o hindi ba utang na loob ng Diyos sa atin yon? Biro nyo, tayo ang magdidesisyon kung tatanggapin natin siya o hindi. Kaya lang totoo, kung tayo man sa panahong ito ay tutugon sa Panginoon sa pananampalataya para lumapit sa Kanya, indikasyon lamang yan na tayo ay talagang sa Kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, walang sino man ang pwedeng magmalaki sa Kanya. At mapapansin din natin sa sinasabi ni Juan sa mga talata, dahil nga personal ang pagkilala ng Panginoon sa sino mang sa kinikilala niyang Kanya, ang katotohanan ito ay pinagtitibay ng mga sumusunod na kapahayagan. Una, ang totoong sa Panginoon ay nakikinig at sumusunod sa Kanyang tinig. Mababasa po natin yan sa mga talatang 2 at mula talatang 4-5. Na meron po akong isang video na napanood na ang title po ay Do Sheep Only Obey Their Master's Voice? Now, doon po sa video na yon ay makikita natin na mayroong isang malawak na shepherd's field kung saan nakakalat yung mga tupa. At mayroong mga tao na nandun sa tabi ng fence at mayroong 3 tao na pinasubok na tawagin yung mga tupa isa-isa. At doon sa ginawa ng mga tao na tumawag sa mga tupa kung ano-anong klase ang pagtawag na ginawa ng 3. Pero hindi sila pinansin ng mga tupa. Ngunit nung ang shepherd na, yung tumawag sa mga sheep, immediately lumapit lahat ang mga tupa doon sa shepherd. Alam niyo kung bakit? Because the sheep will only listen to their shepherd. Alam niyo, sa mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, talagang napakahirap. Sabi nga natin, very unprecedented itong pangyayaring ito. Ngayon nga, extended pa hanggang May 15 yung ating quarantine ngayon. At hanggang wala po pong nakikitang sagot o vaccine na magiging available sa ating panahon ngayon, ang lifestyle natin ay gagana muna sa tinatawag na new normal. Well, anyway, mas maganda na rin yung new normal kesa naman gamitin natin yung kabaliktaran ng normal. Ano ba yung kabaliktaran ng normal? Bahala na kayo, At dahil nga hindi pa babalik yung normal sa ating sitwasyon ngayon, pansamantala, kailangan tayong magpatuloy living with a new normal. Kailangan talaga magtiis-tiis muna tayo.
But definitely, sa ganito mga pagkakataon, hindi maaring walang sinasabi ang Diyos. Meron nga. Lalo na yung mga gustong ibalik ng Panginoon sa Kanya. Nakarinig na ba kayo ng mga kwento ng mga taong sinasabing mga atheists pero nagbalik loob sa Diyos? Well, marami tayong marinig na mga kwento ng pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. Ano? Kasi nga, tumatawag at nagsasalita ang Diyos sa mga nangyayari sa atin ngayon. Ngunit ganun din naman sa bawat sa atin, hindi maaring walang sinasabi ang Diyos. Meron. No? At kahit anong libang na gawin natin sa ating sarili, liban sa salita ng Diyos, wala tayong magagawa at lahat ng ating ginawa ay baliwala. In the end, ang kalakasan natin ay nanggagaling lamang talaga sa Kanyang salita. At katulad ng sinabi natin, ang sa Panginoon ay nakikinig at sumusunod sa Kanyang tinig. Kaya nga isang magandang tanong sa atin sa pagkakataong ito, nakikinig ka ba? Anyway, kapag pinag-usapan natin yung sinasabi ditong the sheep listen to His voice, kapag pinag-usapan po natin ang voice of God, definitely wala po tayong ibang tinutukoy dito kundi ang salita ng Diyos. Tandaan natin, God has spoken. At mahirapan po tayong marinig what God is clearly saying to us other than going back to His Word. On the other hand po, kung magsasalita po ang Panginoon sa atin ngayon, kung meron mang venue na gagamitin ng Panginoon, katulad ng mga pinagdadaanan natin ngayon, because at one point in our lives, nagkaroon po tayo ng karanasan o nagkaroon po tayo ng exposure and encounter to His Word. Hindi kasi pwedeng magsalita uli ang Panginoon at i-contradict niya o dadagdagan ng Panginoon kung ano yung una niya nang nasabi. Ano? Kaya nga, we will always go back to His Word, the Bible. Naalala ko tuloy, lalo sa kapanahon natin ngayon, ang Netflix at ang iba pang mga movie media formats ngayon ay kung ano yung promo na inaalok sa atin. So we can watch unlimited movies the whole day. Meron diyang movie series, documentaries, and what have you. In fact, napakarami pong mga free movies available in the internet nowadays. I just wonder kung meron pa talaga tayong time to read God's Word every day. Again, ang tanong po sa bawat sa atin, nakikinig ka ba? Hindi lang yun. Ang totoong sa Panginoon ay nakikilala niya sila sa Kanyang pangalan. Ang sabi dun sa verse 3, ito makikita natin sa verse 3. Now, hindi ko alam kung gaano kaliteral ang ganitong relasyon ng shepherd sa mga sheep na magagawa ng shepherd na kilalanin ang mga tupa, ang kanyang mga tupa, isa-isa sa kanilang mga pangalan. In fact, I was also surprised to know na ang shepherd can own as much as 1,000 sheep. Imagine, ang bawat isang sheep may pangalan, but the shepherd knows each one by name. Pero ganyan ang sinasabi kung paano nakikilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. The Lord knows us by name. Naalala ko tuloy yung isang kanta, ang sabi ng lyrics ay ganito, He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He never leave me no matter where I go. Nabasa ko rin yung isang article at ang sabi, Our good shepherd knows us by name, and with the intimacy that parallels His knowledge of the Father and the Father's knowledge of Him. No one, not even we ourselves, knows us better than Christ does. And just think of what a marvelous thing that is. Jesus knows us far better than we know ourselves, including the worst part of us. And He still loves us. Well, gaano sa palagay nyo ang detalye na alam ng Panginoon tungkol sa bawat isa sa atin? And yet, gaano man yung kulo o sapak o topak o ano man tawag natin dyan, at ano mang sumpong natin sa buhay, the Bible says, He cares for you. Siya ay nag-aalala para sa atin. Well, totoo, the Lord knows us by name. At yun nagsasabi sa atin na walang parte ng karanasan natin sa buhay na hindi niya alam.
lalo kung dumadaan tayo sa matinding kabigatan sa buhay. In fact, sabi sa Mateo chapter 10 verse 30, maging ang bilang ng ating mga buhok ay alam niya. Sabi din sa 1 Peter chapter 5 verses 7 to 9, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaaligid-ligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin niyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan niyo si Satanas. Alalahanin hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid niyo kay Kristo sa buong mundo. Well, totoo yun mga kapatid. The Lord knows us by name. At ito'y nagsasabi na walang parte ng karanasan natin sa buhay na hindi niya alam. At ang tamang response dito is no other than we will cling and rest upon Him. Alam natin kapag nagkakasakit ngayon ang mahal natin sa buhay, lalo't may kinalaman sa virus ngayon, kahit pilitin natin, kahit pa tayo makapangyarihan, o kaya meron tayong kaya, pare-pareho lang. Yung mahal natin sa buhay na may sakit, hindi maaaring bantayan, bisitahin, o silipin man lang sa ospital. Alam niyo ba yung feeling ng nasa bahay kayo at yung mahal niyo sa buhay nasa ospital at nag-iisang nakikipaglaban sa virus? Well, kami mga pastor, usually kapag merong mga namatayan o kaya nagkasakit o sa anumang kadahilanan ay nasa ospital o kaya nasa bahay at nagkasakit, hanggat maaari ay naandun kami. Pero ngayon, lahat ng iyon ay hindi pwede. So saan natin natatagpuan ang ating sarili? We cling and rest upon the Lord and support each other in prayer. Well, nung magsimula po ang quarantine period natin, mas napadalas po yung pagtawag ko sa marami sa atin, At marami po yung nagkaroon ako ng pagkakataon para makapagpanalangin sa bawat isa. Hanggang tawagan at hanggang video ko lang muna tayo ngayon. Ang totoo, kahit pa yung mga gusto nating pasalamatan at nasa harapan mo na, hindi talaga po pwede. Naalala ko tuloy last Tuesday dahil birthday ko po. Merong isang nagmagandang loob na nagpadala ng cake doon mismo sa bahay namin. So, sa totoo lang ay tuwang-tuwa po ako nung makita ko yung cake. At tuwang-tuwa din po ako doon sa nagdala ng cake. At halos talagang gusto kong yakapin. Alam niyo naman, kung sa totoo lang, kahit siguro kayo, kung kayo yung magbe-birthday sa panahon ito, na nataon sa quarantine period, siguro alam niyo kung ano yung feeling nito, At nung makita ko yung nagdala ng cake, gusto ko sanang yakapin, o kamayan man lang, pero hindi pwede. Anyway, isa daw sa tinatawag na new normal today, ang tawag ay quarantine birthday. Anyway, sabi nila, ang sheep ay usually takot sa flowing stream. So sa paghanap ng shepherd ng green pasture at may madaanan silang flowing stream, alam nyo gagawin ng mga sheep? Magsisiksik doon sa shepherd nila. Kaya nga even sa Psalm 23, kung mababasa natin yung Psalm 23, si David ay nagsalita na parang siya yung sheep. Kaya nga doon sa beginning ng Psalm 23, ang sabi niya ay ganito, ang Panginoon ang aking pastor. Then doon sa verse 4, ang sabi doon ay ganito, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin. Well, totoo, lahat tayo ngayon ay pantay-pantay sa kalagayan pagdating sa limitasyon kung ano ang pinagdadaanan natin ngayon dahil sa virus. Ngunit kung tayo ay nasa Panginoon, ang kaibahan natin sa anumang pagdaan natin, katulad ng sabi ni David, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ganyan ang Panginoon sa atin. Dahil kilala niya tayo at dahil tayo kanya at siya ay para sa atin. At higit sa lahat, siya ay nag-aalala para sa atin. Ang Panginoon ang aking mabuting pastol at ako'y nakikilala niya at ako ay sa Kanya. Ay ikalawang katotohanan na makikita natin sa kapahayagan na ang Panginoon ang ating mabuting pastol, ito ang ikalawa. Ang Panginoon ang aking mabuting pastol at ako'y iniingatan niya at ako'y hindi mawawala sa Kanya. Ito'y makikita natin mula sa talatang 6 at 9. At nais kong sabihin sa bahagi ito,
ang pag-iingat ng Panginoon ay nagsasabi na kahit anong mangyari ay hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay mawala sa Kanya. Well, sa panahon daw nila noon, ang sheepfold o yung kulungan ng mga tupa ay nakadikit mismo sa bahay ng shepherd. So, halimbawa, aalis yung shepherd, papunta ng ilalabas niya ang mga tupa, at pag-uwi ng shepherd, ang ibig sabihin nun, yung pag-uwi ng shepherd ay pag-uwi din ng mga tupa. Well, meron din namang kulungan ng mga tupa na naroon mismo sa field, meaning sa mismong bahay o kahit doon sa field, sisiguraduhin ng pastol na ang tupa ay uuwi sa kanilang pastulan. Naalala niyo ba yung talinhaga nung nawawalang tupa? Ano po ang ginawa ng may-ari doon sa 99 na yung sa 99 at doon sa isa na nawawala? Hindi ba iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung nawawala? Well, ang maaari isang picture dito na sinasabi sa atin, yung 99 ay naibalik na sa pastulan, subalit yung isa ay nawawala. At dito mahalagang maunawaan natin ang kapahayagan ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili, ng kanyang sinabi sa talatang 7, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. At sa verse 9, ang sabi, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa magitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Well, may time kasi na ang pastol ay siya mismo ang magiging pintuan ng kulungan ng mga tupa. Kaya walang ibang pwedeng makapasok sa kulungan ng tupa liban sa pag-aari ng pastol ng mga tupa. O kaya, bago ipasok ng pastol ang mga tupa, iisa-isahin niya ang bawat isa bago ipasok sa kulungan para siguraduhin na okay ang lahat ng mga tupa. Kaya kung merong mawala, tiyak alam ng pastol. In fact, sa daan pa lang papauwi, binibilang niya na isa-isa ang bawat isang tupa. At para makatiyak, iisa-isahin muli ng pastol ang pagpasok ng mga tupa sa kanilang kulungan. Kaya nga kahit anong mangyari, sisiguraduhin ng pastol, maibabalik ang nawalang tupa at maibabalik siya sa kanyang pastulan. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Yung pag-iingat niya ay nagsasabi, hindi niya hahayaan na tayo ay mawala sa Kanya. Ngayon, tindihin po natin yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. At gusto kong sabihin, huwag nating isipin na yung pag-iingat ng Panginoon ay hindi nangangahulugan ng nawala ng masamang mangyayari sa atin sa buhay sa pangkasalukuyan. Meron nga. Alam niyo ba na meron tayong kasamaan sa church, bago pa man mag-quarantine, naka-schedule na at kailangang ipa-opera yung anak nila dahil sa nalalagay sa alanganin yung kidney ng kanilang anak. Well, ilang ulit na na-reschedule yung operation at dapat sana this April mangyayari operation. Pero hindi na uli sapagkat sa sitwasyon na kinalalagyan po natin dahil po sa COVID-19. Nung isang araw ay matindi yung paghingi ng panalangin. Actually, naulit-uli itong muling isang araw dahilan sa yung kanilang anak na may sakit ay nagkalagnat at it's not a good sign para po dun sa kanyang kidney. Pero sa awa ng Panginoon ay sa pangkasalukuyan ay okay naman muli yung kalagayan ng bata. Meron din tayong isang kasama sa church during this pandemic, late ng gabi ay tumawag sa akin. At alam niyo nangyari, naninikip yung dibdib ng kanyang asawa at kailangang dalhin sa ospital. Pero ang totoong sakit nung kanyang asawa ay nakaschedule siya actually kinabukasan for surgery. Kaya lang sa katandaan niya ay hindi nagagawin sa kanya. Ang problema, dadalawa na lang sila sa bahay at pareho na silang matanda. And again, yung pamilya ng kapatid natin namatay during this pandemic, kung dapat isang pamilya kayo isang pamilya kayo at nawalan kayo ng mahal sa buhay, dapat sama-sama kayo na magdadalamhati. Pero nahihirapan silang mag-grieve sama-sama kasi hindi pwede sa panahong ito. In fact, meron tayong isang kapatid na kamamatay lang, si Sister Plunet, at nakikiramay tayo sa buong pamilya ni Sister Plunet. Ganun din. Bagamat gusto nilang magsama-sama para sa kanilang pagdadalamhati, subalit magiging mahirap sa kapanahonang ito.
At hindi lang yon, kahit matapos po ang extension po ng May 15, ang sabi ng mga eksperto, gagana at tatakbo muna yung buhay natin sa tinatawag na new normal, na ang totoo ay hindi naman talaga normal. Kaya nga tayo lalong nahihirapan kasi napoprolong yung agony natin. At minsan hindi maiwasan ng ilan, nagkakaroon ng anxiety attack o kaya ay sobrang nadidepress. So nasaan yung pag-iingat ng Panginoon doon? Na ito po yung pag-isipan natin maigi. Kailangan maging maliwanag sa atin na ang pag-iingat ng Panginoon ay hindi nangangahulugan na maiiwasan natin ang mga kahirapan o karanasan sa buhay. Kaya again, pag-uusapan natin yung extreme na situation. Kasi kahit anong iwas nating pag-usapan ang kamatayan, hindi talaga pwede. Hindi dahil sa pandemic, dahil yan talaga ang realidad. At ang realidad ay nagsasabi, nagkakasakit tayo, nagugutom tayo, nanghihina tayo, o kaya nalalagay tayo sa alanganin. In fact, yung edad natin, sa tuwing tayo ay madadagdagan ng edad, kahit yung iba na nagkakaedad, subalit mukhang hindi tumatanda, pero wala sa atin na nagkakaedad na sa huli ay hindi mamamatay. Meaning, lahat ng direksyon ng ating karanasan ay papunta sa kamatayan. Magkakasakit, magugutom, manghihina, o kaya malalagay sa alanganin. At tandaan natin, ang kamatayan is just a matter of time. Magpasalamat na lang tayo na wala sa atin na ipinanganak na may nakalagay na expiration date kung kailan tayo mamamatay. Naalala nyo yung sundalong namatay dahil nabaril ng pulis dahil sa paglabag sa quarantine. Well, di natin pag-uusapan kung mali ba ang judgment call ng pulis o hindi. Yung sundalong yun, galing daw yun sa Marawi. Nag-retire, nakipaglaban sa terorista, pero hindi siya namatay doon. Hindi rin siya namatay sa virus. Namatay siya dahilan siya ay nabaril. Hindi lang yun. Nung isang araw ay doon sa Tondo, 5 ang namatay. At nasa loob lang ng bahay. Hindi dahil sa nagkasakit ng virus, kundi naipit sa loob ng bahay habang meron sunog doon sa kanilang lugar. Again, ang issue po ng kamatayan is actually a matter of time. Kaya nga lahat ng mga karanasan natin at pinagdadaanan natin, isa lang ang direksyon niyan. Ang maganda lang, ang sabi sa atin, para sa ating mga mananampalataya, ang sabi sa Awit 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ang point, mga kapatid, ang pag-iingat ng Panginoon ay nagsasabi sa atin na sa huli, makakarating tayo at sisiguraduhin ng Panginoon, dadalhin niya tayo sa kanyang tirahan. Sapagkat walang kanya na mawawala sa kanya. At iyan ang higit na pag-iingat ng Panginoon. Ang mahirap lang talagang sagutin, lalo tayo nasasaktan, ang tanong natin lagi, bakit? Anyway, kahit ano pang nararamdaman natin, hayaan natin yan. Damdamin natin yan. Pero dapat tapusin natin ang ating araw na kahit ano pang ating nararamdaman o nararanasan, ay magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Sapagkat walang kanya na mawawala sa kanya. At iyan ang higit na pag-iingat ng Panginoon sa atin. Naalala niyo ba yung Psalm 23, ang sabi ni David, yung pasimulang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. At nabanggit yung verse 4, oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. At ito yung realidad natin patungkol sa mga naranasan at nararamdaman natin araw-araw, na kahit sino ay dadaan doon sa libis ng lilim ng kamatayan. Pero laging nandun sa paglakad natin, kasama natin ang Diyos. At ang magandang connection nito doon sa verse 6 ng Psalm 23, kung saan sinabi, tiyak na ang kabutihan at kaawan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Dumating man yung pagkakataon na mawala tayo sa buhay na ito, ang katiyakang sinasabi ni David, at ako'y maninirahan sa bahay ng aking Panginoon magpakailanman. Kaya nga, hindi man madaling
isipin, pero ang totoo, parehong mabuti para sa atin. Yung tayo dumaan sa iba't ibang karanasan ng paghihirap sa buhay, hindi man natin maiwasan, pero ang katiyakan, kasama natin ang Diyos. At kung dumating yung pagkakataon na tayo mawala sa buhay na ito, ang katiyakan ay nagsasabi sa atin, at ako'y maninirahan sa bahay ng aking Panginoon magpakailanman. Naalala niyo yung sinabi natin sa pasimula, na yung kulungan ng tupa ay nangahulugan ng pag-uwi ng mga tupa. Meaning, sisiguraduhin ng pastol na ang tupa ay uuwi sa kanilang pastulan. Mga kapatid, sa kabilang banda na patuloy yung ating pakipaglaban sa buhay, gawin natin ang lahat na makabubuti sa atin ngayon. Sikapin nating umangat sa buhay, magsaya tayo, at samantalay natin ang bawat pagkakataon na tayo ay sama-sama. Kaya again, kung kasama at katabi niyo yung asawa ninyo, pakihawakan niyo sa kamay. Kahit hindi na masyadong romantic, mahalaga lang tayo magkakahawak ng kamay. Okay na rin yun. Tandaan natin, hindi ito ang ganap na tirahan natin, sapagkat isang araw, uuwi tayo sa bahay ng ating Ama sa langit. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, ituloy niyo ang inyong paningin sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya sa totoo lang, kailangan talaga meron din tayong time na titingin-tingin tayo sa itaas. Because this really is a troubled world, but this is not our home. Kaya kahit anong mangyari, we will find ourselves in the arms of our good shepherd, na kahit anong mangyari, He will bring us home. Ang Panginoon ang aking mabuting pastol, at ako'y iniingatan niya, at ako'y hindi mawawala sa Kanya. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 6, ito natin ang ating paningin sa mga bagay na nasa itaas, at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya sa totoo lang, kailangan talaga meron tayong time na titingin-tingin din tayo sa itaas. Because this really is a troubled world. But this is not our home. Kaya kahit anong mangyari, we will find ourselves in the arms of our good shepherd, na kahit anong mangyari, He will bring us home. At yan ang higit na pag-iingat ng Panginoon para sa atin. Ang Panginoon ang aking mabuting pastol, at ako'y iniingatan niya at hindi ako mawawala sa Kanya. Ang huling kapahayagan ay nagsasabi ng ganito, ang Panginoon ang aking pastol at ako'y hindi niya pababayaan. Ito po'y makikita natin sa verse 10. At gusto kong sabihin sa bagong ito, ang Panginoon ay sapat. Kaya walang dahilan na tayo ay Kanyang mapapabayaan at tayo ay sa Kanya at hindi na mangangailangan pa. Now, ang magandang makita natin sa pagkakataong ito ay ang comparison sa pagitan ng Panginoon at sinasabing magnanakaw dun sa verse 10. Ang sabi, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Well, yung contrast dito ay very obvious. Makikita natin na ang magnanakaw ay may layuning magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ngunit ang Panginoon, sabi dito, siya'y magbibigay ng buhay at ng kasaganaan. Well, ang essence po ng buhay at ng kasaganaan dito ay ang simpleng kahulugan ay completeness or contentment, o sa simpleng Tagalog ay kasapatan. Kaya nga kapag nasa Panginoon, ano man ang mangyari, laging may kasapatan. Hindi lang yon. Isipin natin ang paglalarawan ng tupa at ng pastol. Sa pagitan ng pastol at ng tupa, sino ang gumagawa ng paraan upang ang tupa ay makatagpo ng mainam na pastulan? Siyempre, ang pastol. Ang mga tupa ay susunod lang sa pastol kung saan sila ihahanap ng pastol ng mainam na pastulan. In fact, sa oras ng pastol ay makahanap ng mainam na pastulan, ang tupa, kakalat yan. Kakalat yan. At ang gagawin nila, ngunguya na lang sila ng ngunguya. Kaya nga may pagkakataon, nawawala ang tupa sa paningin ng pastol dahil ang tupa hindi na sa pastol nakatingin. Nguya na ng nguya na hindi napapansin na malapit na pala sila sa bangin o sa panganib. Sa madaling salita,
hindi nag-aalala ang mga tupa na anumang pangailangan, sa anumang pangailangan. Bakit? Sapagkat kapag nag-provide ang pastol, laging sapat. Naalala ko tuloy sa panahon ng quarantine ngayon, kasi nga lahat nasa bahay, lalo na ang mga bata, mga anak natin. Napansin niyo ba kung sino nag-aalala sa loob ng bahay? Napansin niyo ba kung ang mga anak ay nag-aalala sa loob ng bahay? Well, hindi. Dumadabog marami. Pero sino ba nag-aalala sa loob ng bahay? Mga magulang. At anong ginagawa ng mga anak? Well, enjoy lang. Minsan, nag-ugas ng pinggan. May dabog lang minsan. Pero relax yung mga anak sa bahay. Kasi, pinapakain, well provided ng mga magulang. Naalala ko tuloy, sa isang Facebook post, may isang nanay na nag-post dun sa harapan ng kanilang rep. At ang sabi ng nanay sa kanyang mga anak ay ganito, mga anak, hinay-hinay lang. Pandemic ito at hindi picnic. Anyway, kung meron tayong dapat pasalamatan ngayon, sa loob ng ating mga tahanan, lalo na yung mga anak, walang iba kundi ang mga nanay na walang pagod ng luto para sa atin. Alam niyo ba na mahirap mag-isip ng iluluto? Araw-araw kumakain tayo, habang kumakain tayo, ang mga nanay nag-iisip na kung ano yung susunod na iluluto niya. Well, ganun din ang mga tatay, dahil quarantine, kadalasan ang mga tatay ang nasa labas at namimili. Buti na lang, bago po mag-quarantine, ay nasanay na akong mamili. Siyempre, ako ang boss, di ba? Pag sinabi kong mamimili ako dahil boss ako. Again, hindi nag-aalala ang mga tupa sa anumang pangailangan. Sapagkat kapag nag-provide ang pastol, laging sapat. In fact, ang proof na ang pastol ay hindi talaga magpapabayad sa kanyang tupa, ibibigay ng pastol ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Ganyan ang ginawa ng Panginoon para sa atin. In fact, sabi sa Romans chapter 8 verse 2, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay? Well, kung babalikan natin uli ang sinabi sa verse 10, yung contrast dito sa pagitan ng magnanakaw at ng Panginoon ay nagsasabi sa atin na kapag ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay, kapag ang buhay natin ay nanatiling nasa pangunguna at pangalaga ng Panginoon, ang buhay natin ay kakikitaan ng kasaganaan. Pero tignan mga kapatid, ito yung klase ng kasaganaan na hindi nakasalalay kung anong meron tayo. Ika nga, sabi nga, kung anong meron tayo, o kaya kung meron tayo pera, at meron pa rin tayong pera sa bangko, at kung atin yung bangko, praise the Lord, di ba? Pero ito yung kasaganaan na hindi nakasalalay kung anong pinangahawakan natin sa buhay. Well, kung marami tayong pinangahawakan sa buhay, kung meron tayong negosyo, bahay, sasakyan, at kung ano pa, praise the Lord din. Ngunit ang kasaganaan ito yung klase ng kasaganaan na kahit anong meron tayo, o kahit nga walang-wala na tayo panatag pa rin tayo sapagkat ang pangunahing dahilan na andyan siya. Again, ang essence po ng buhay at kasaganaan dito, ang siping kahulugan ay completeness or contentment. O sa Tagalog, ang sabihin, kasapatan. Kaya kapag nasa Panginoon, ano man ang mangyari, at sa lahat ng panahon, laging may kasapatan. Kaya nga, ang pangunahing dahilan ay naandyan siya. Kaya nga sabi ni David sa awit 23, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako mangangailangan pa. At ano pa yung sumunod na kapahayagan ni David dun sa Psalm 23? Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway at binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Now, isipin niyo maigi kung ano sinasabi sa baging ito, patungkol sa ating mga karanasan sa buhay. Sa gitna ng anumang pangailangan, kapaguran, kalungkutan, at panganib, ang talagang kasapatan at kapanatagan natin sa buhay, ang pangunahing dahilan ay sapagkat naandyan siya. Sa panahon ito na halos ay lahat tayo nakakaranas ng hirap, ang pagkakaiba ng taong nasa pangangalaga ng Panginoon at wala ay ito. Yung nasa pangangalaga ng Panginoon,
may kasiyahan, at may katapatan. Sapagat ang pangunahing nasa isipan, naandyan ang Panginoon. Pero yung wala sa Panginoon, nagsisimula pa lamang, umaangal na at umuungol pa. At ito mabanggit ko lang mga kapatid. Well, isa pa lang naman to sa narinig ko. Hindi pa man naibibigay yung special amelioration program na 5 or 8,000. Meron akong narinig nito. Sabi, in-interview siya sa ng isang newscaster at ang sabi niya ganito, hindi kakase yan. 8,000. Isang linggo lang yan. No? Ganyan ang hindi umaasa sa pangalaga ng Panginoon. Walang tigil at ulit-ulit lang ang angal at pag-ungol sa buhay. At hindi makatagpo ng kasapatan sa buhay. Well, ma-share ko lang mga kapatid. Sa tuwing kami mag-grocery mag-asawa, usually ako yung driver at siya yung mamimili. Pero dahil alam natin ngayon na pagpunta ka sa grocery, mahaba-haba yung pila. Magtitis ka sa napakahabang pila na para bago ka makapasok at mamili sa loob ng grocery. So ang gagawin namin ay papipilahin ko siya and then gagawin ko naman, pupunta naman ako sa kabilang grocery din at pipira din para medyo mas mapabilis yung aming pamimili. Ako yung bibili ng groceries and then siya yung bibili ng isda, ng vegetable, at ng mga fish. So dahil mas madali akong natatapos, ay pupuntahan ko yung aking asawa sa kabilang grocery kasi ako din yung magbabayad. Anyway, yung huli namin pamimili, bumili siya ng isang tray na itlog. Kasi sabi, mag-extend uli yung time ng quarantine up till May 15. At dahil doon, medyo dinamihan niya yung kanyang pamimili. Habang nakatabi yung cart niya, hindi niya alam, merong kumuha ng isang tray na itlog. So, nung uwi kami, hinanap niya yung tray ng itlog. Siyempre, hindi niya makikita. Dahil nga may kumuha. Ang sisti kasi namin ngayon, pag halimbawa lumabas kami, either 1 or 2 weeks, pag nakapamili na kami, then saka na lang kami uli lalabas ng bahay. Well, dahil nga may kumuha, tis muna at wala mo ng itlog. Pero alam nyo, isang araw, may pumasok dun sa aming village. Galing daw sa munisipyo at merong mga inaabot. Kumakatok sa mga bahay at alam nyo yung dala-dala? Isang tray na itlog. Actually, may nauna pa doon na isinama na 10 kilong bigas at saka 5 pirasong face mask. Galing Bili yun. Ang ganda ng kombinasyon, bigas, itlog, at 5 pirasong face mask. Well, alam natin yung itlog at saka yung bigas. Para saan yung face mask? Siguro, para hindi magtagal o yung bigas at yung itlog ay magtagal hanggang quarantine pa. Anyway, but seriously speaking mga kapatid, kapag nasa Panginoon, ano man ang mangyari, lagi may kasapatan at hindi magkukulang sapagkat ang pangunahing dahilan sapagkat naandyan siya. Ang Panginoon ang aking pastol at ako'y hindi niya pababayaan. Yung 3 mahalagang katotohanan na natutunan natin na magiging kapahayagan natin sa bagay ito, yamang ang Panginoon ang ating mabuting pastol. Ano na ito? Una, ang Panginoon ang aking mabuting pastol at ako'y nakikilala niya at ako ay sa Kanya. Tandaan natin, kilala niya ang bawat isa sa atin at kailanman ay hindi nalilingid sa Kanyang anumang karanasan natin sa buhay. At lagi nating tandaan, siya ay nag-aalala para sa atin. Ikalawa, ang Panginoon ang aking mabuting pastol at ako'y iniingatan niya at ako'y hindi mawawala sa Kanya. At tandaan natin mga kapatid, kahit paano ang ating nararamdaman o nararanasan, tapusin natin ang araw na tayo ay magtitiwala pa rin sa Diyos sapagkat walang Kanya na mawawala sa Kanya at iyan ang higit na pag-iingat ng Diyos sa atin. Ikatlo, ang Panginoon ang aking pastol at ako'y hindi niya pababayaan. Tandaan natin mga kapatid, kahit anong mangyari, laging may kasapatan at hindi magkukulang at ang pangunahing dahilan na andyan siya. Gagawin po natin ngayon ang pag-aala-ala ng banal na hapunan.
At magandang pagkakataon din po ito pang ating alalahanin ang kanyang ginawa para sa atin. At ito'y nagsasabi na ang Panginoon ay nakalaan para sa atin. At kahit ano mangyari, hindi niya tayo pababayaan sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ang sabi, alalahanin ito sa pag-aalaala. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At maaari niyo na pong ibahagi ang mga elemento ng banal na hapunan. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon ito, nagagawin po namin ng pag-aala-alang ito ng banal na hapunan. Kasama nito ang patuloy naming pagkilala. Ikaw ang aming mabuting pastor. At yamang ikaw ang mabuting pastor, nakasandig ang aming buhay sa inyo. At totoong kilala mo kami, iniingatan mo kami, at hindi kami mawawala sa inyo. At ang buong buhay namin, Panginoon, ay nasa iyong pangalaga. Salamat, Panginoon. At ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nang gabing ang Panginoon ay ipagkanulo, siya'y nanalangin at nagpasalamat at hinawakan niya ang tinapay at sinabi, matapos pagpira-pira siya ng tinapay ay sinabi, ito ang aking katawan na nagkaputol-putol dahil sa inyo, kanin sa pag-aala-ala sa akin. Ganon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo, inumin ninyo sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay pinapahayag nyo ang aking kamatayan hanggang sa aking muling pagparito. Kaya't ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi nararapat, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Sabay-sabay natin alalahanin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Ating kanin, ang tinapay, at inumin ang saro. Buli tayo manalangin. Maraming Diyos makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagtaglay ng simbolong ito, ang katotohanan na minsan ikaw ay nagbuhos ng aming dugo. At ang kamatayan mo ay para sa amin upang bigyan kami ng pag-asa ngayon at sa walang hanggan. Kaya nga habang sa mga karanasan namin, kami po ay nagtitiis, tumarang sa maraming mga paghihirap. Ang iyong buhay na binigay sa amin, na nagbibigay sa amin ng katiyakan, hindi lamang ngayon, kundi sa buhay na walang hanggan. Sa ngayon, magtitiwala kami, subalit darating araw, you will take us home. At yun yung labis na pag-iingat mo sa amin. Kaya nga, sa mga sandali ito, patuloy na pinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili sa inyo. Patuloy din, Ama, na dinadalayan po namin na ang buhay namin ay gamitin nyo sa anumang kaparaanan upang magpahayag ng iyong katotohanan na ikaw ay buhay. Ikaw ang Panginoon na siyang mabuting pastol. Nang iba rin naman ay tawagin upang sumunod sa iyo. At habang kami, Panginoon, ay patuloy sa ganitong karanasan, magtitiwala kami at aasa kami, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan. Sa pagkakataon ito, Panginoon, ay taglay ng bawat isa ang iyong salita bilang pagpapala. Mga anak ng Diyos na siya na makapag-iingat sa atin at siya na makagagawa na higit kaysa lahat ng maaari natin isipin at tingin sa magitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin mo ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mabag sa inyo at ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kalakasan at pagtatagumpay na may kasiyahan araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.